Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo may Fuel Night Friday po natin yan ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. Gising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Tumaawi, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay, pangungusap mo. Ayokong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayokong magkulang ng kabanatan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ba'y nanggagaling sa'yo? Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na magkapiling ka. Umaawi, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay na pangungusap mo. Ayokong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayokong magkulang ng kabanatan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ba'y nanggagaling sa'yo? Ayokong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayokong magkulang ng kabanatan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ba'y nanggagaling sa'yo? Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ba'y nanggagaling sa'yo? Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ba'y nanggagaling sa'yo? Lakas ko ba'y nanggagaling sa'yo? Lakas ko ba'y nanggagaling sa'yo? Magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. And now, nandito pa rin po tayo sa ating morning devotion. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa umaga nito at nagpapasalamat dahil muli ginising mo kami, Lord, this morning once again, Father God,
para, Panginoon, hindi lamang basta mabuhay sa mundong ito, kundi makapaglingkod sa iyo at mas lalo ka namin kilalanin, Panginoon. Dalangin po namin, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. And Lord, hayaan mo sa oras na ito muli, mangusap ka po sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan, Panginoon. Samahan niyo po kami, Lord, sa kabuuan ng gawain na ito at hayaan mo walang anumang gawa o tangka ng kaaway, Lord, ang siya man na ibagkos, Lord. Hayaan malaya ang Espiritu mong kumilos sa aming mga puso, Panginoon. Salamat, O Diyos, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng bagay, Panginoon. Pinupuris nasamba ka po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So, ayan po. Sa umaga po na ito, ang ating pong topic is spiritual gift. So, ayan po, basahin po natin sa Romans chapter 12, verse 6 to 8. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. And if it is to show mercy, do it cheerfully. So, sinasabi po dito, tayo po bilang isang Kristiyano, bilang tayo ay mga mananampalataya ng Panginoon, mga anak ng Diyos, nang tayo po ay tumanggap sa Kanya, pinagkalooban niya po tayo ng kanya-kanyang gifts. Amen po, binigyan tayo ng Lord ng kanya-kanyang gift. And of course, a gift with a purpose. Amen, hindi lamang ito ginawa or hindi lang ito binigay sa atin ng wala lang, kundi meron siyang mga dahilan. Amen po ba? So, ano nga po ba ibig sabihin ng gifts na ito? So, number 1, a notable capacity, talent, or endowment. So, nagagawa mo siya ng walang effort. Yung bang kaising-isi mo siyang gawin. So, dun ka magaling sa bagay na yun. It's, kung ito man ay dancing, singing, diba, acting. So, meron po tayong kanya-kanya mga talento na ginagawa mo yun ng madali lang kasi yun yung talent mo talaga. Amen? And then, number 2 po is something voluntarily transferred by one person to another without compensation. So, pagbibigay daw ng voluntaryo sa isang tao na walang kapalit. So, katulad po ng regalo, ito, di ba, sa Tagalog naman niya is regalo na, kunyari, may birthday, Christmas, di ba, pag nagbibigay tayo ng regalo, binibigyan natin yun na hindi tayo umaasa ng kapalit. Amen po. So, voluntaryo natin siyang ibinibigay. And then, number 3, the act, right, or power of giving, or yun nga yung pagbibigay. And of course, yung pagbibigay ng mula sa puso. Okay po. So, ano naman po ang ibig sabihin ng spiritual gift? So, a spiritual gift is an ability, skill, or talent that God graciously gives each believer so that by using it, they can help advance the work of the church on earth. So, spiritual gift are given by grace and are not based on our worthiness or personal abilities. So, yung gift daw, ito, yung spiritual gift is ito yung binigay ng Diyos na hindi dahil worthy ka. Amen? Sa bagay na to, hindi siya yung, ito daw yung ability and the skills or talent God graciously gives each believer so that by using it, they can help advance the work of the church on earth. So, ito ay pagpapalawig. Amen po. Na pagtulong, amen, para sa iglesia ng Diyos. Amen. And hindi ito yung dahil sa ito yung karapat-dapat sa iyo. Hindi ganoon. Amen po ba? Or personal abilities. Hindi siya pinagkaloob dahil magaling ka or ito yung gusto mo, hindi yun eh. Amen po ba? So, yung gift na meron tayo is hindi ito hiniling or ginusto natin. Pero, binigay ng Diyos. Amen po ba? So, dito sa verse po na ito, dun sa Romans, binasa po natin na 12:6 to 8. So, makikita po natin dito yung tinatawag na 7 motivational gift. So, ano-ano po yung nakita natin dun sa verse na yon? Perceiving, serving, teaching, encouraging, giving, leading, and mercy. When viewed as a profile, provide a base for a person job fit suitable for use with all people regardless of who they are. So, yung gift na yun is hindi siya para sa bagay, kundi para sa tao. Amen? So,
ano siya, person, job, fit, suitable for use with all people. So, para siya sa tao. Yung gift na yun is para sa tao. Like ito, perceiving. Amen? Yung serving, teaching, encouraging, giving, leading, and mercy is para siya sa, binibigay siya para sa tao. So, and tayo, meron tayo nun, hindi para sa ating sarili lang, kundi para sa iba. Amen? What are the purpose of spiritual gift? So, hindi naman po pwede, sabi nga natin kanina, na a gift with a purpose. Amen? Hindi po pwedeng may gift ka, tapos wala lang. Amen? Hindi po pwedeng binigay lang siya ng Diyos sa iyo dahil parang meron ka nun, kundi para magamit mo din. Amen? So, ano nga po ba yung purpose? So, ang daming purpose actually ng gift natin. Pero meron tayo po ditong ilan na focusan. So, number 1 is spiritual gifts are given to glorify God. Amen? Yung gift na meron po tayo is nararapat na gamitin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Yung dapat, kapag ipinapakita natin yung mga gift na meron tayo, is dapat naluluwalhati doon ng Panginoon. Amen po ba? Hindi porket magaling ka sa bagay na yan, is ikaw na ang papupurihan. Hindi. Kundi magaling ka sa bagay na yan, dahil ang Diyos ang may bigay niyan sa'yo. Amen po ba? So, yung gift na meron po tayo is ipapagamit natin para sa ikaluwalhati ng Panginoon. Amen po ba? Siya lang yung dapat nakikinabang ng mga gift na meron po tayo. Amen po ba? For His glory alone. Amen. And then yung number 2 po, spiritual gifts are given, of course, to serve God. Amen. So Colossians 3:23-24, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Yung mga ginagawa po natin, lagi nating gagawin, wag nating titingnan na para sa tao, kundi para sa Diyos. Lagi nating titingnan na kapag tayo, kunyari, may inutos sa atin, may pinagawa sa atin, sinusunod natin yung bagay na yun, sinusunod natin sila. Wag natin silang titingnan na kasi sila yung nagutos, kundi titingnan natin na lahat ng ating ginagawa is para sa Diyos. Dahil yung Diyos naman talaga yung master natin. Amen po ba? And sinasabi nga dyan na kailangan gagamitin natin yung gifts na meron tayo para maglingkod sa Panginoon. Sabi nga natin kanina, ang Diyos ang dapat nakikinabang. Amen po ba? Kasi kung hindi ang Diyos nakikinabang, sino? Si Satanas? Amen po ba? Kung dapat yung gifts na meron tayo is ipapagamit natin sa Panginoon para maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? And then Romans 12. So, 'di ba, para sa kanya dapat ginagamit yung gifts na meron tayo. Romans 12:11, never be lazy but work hard and serve the Lord enthusiastically. So enthusiasm, pag tayo naglilingkod, yung merong pagpupursige, amen po ba, yung may dapat work hard para sa Panginoon. Amen po ba? Babalikan natin yung una, for God's glory. Amen po ba? And yung number 3 po natin is spiritual gift are given to serve people. Para maglingkod sa tao. Sabi nga natin kanina, person fit suitable yan. Yung mga gifts na yan. Hindi siya para lang sa ibang, hindi siya para sa bagay, kundi para siya sa tao. At hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ibang tao. Amen. We should use our personal gifting to serve one another. Yung makatutulong sa ibang tao. Amen po ba? So 1 Peter 4:10-11, each of you should use whatever gift you have to serve others as faithful stewards of God's grace in its various form. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power of forever and ever. Amen. So, makikita natin na sabi dyan na kailangan yung gift na meron tayo na ginagamit natin siya para maglingkod para sa isa't isa. Amen po ba? Una, paglingkuran ng Diyos, and then pangalawa, paglingkuran yung mga tao nakapaligid sa atin. Amen po ba? Kailangan, wag nating itatago kung ano man yung gift na meron tayo. Kailangan makatulong tayo sa iba. Kung ano yung maitutulong natin, kunyari may ginagawa na alam natin na talented tayo sa bagay na yun, alam natin na meron tayong skill sa bagay na yun, edi, itulong natin sa iba, ituro natin sa iba, para hindi lang tayo yung nakikinabang.
Amen po ba? Unang-una ang Diyos at syempre yung mga taong nakapaligid sa atin. E di nakabawas pa yun sa kanilang iisipin. Amen? Na kasi nakatulong tayo sa kanila. Amen po ba? At syempre dahil sa bagay niyo, nag-glorify si God. Amen? Kasi nakikita din natin yung ating sarili na nagagamit natin yung skills, yung gifts na meron tayo. Amen po. Para paglingkuran din yung ibang tao. Amen po ba? And number 4 po, spiritual gifts are given, of course, to edify, build up, exhort, and comfort the church. Amen. It is generally acknowledged that Paul did not list all of the gifts of the Spirit, and many believes that there are as many gifts as there needs in the body of Christ. So marami naman talagang gifts, pero yung sa binasa natin, ito lang in specific doon. Pero syempre, para sabi nga natin kanina, para makatulong sa iba at syempre makatulong sa church. Amen. Makabawas sa iisipin ng church. Kung halimbawa meron kang gift of giving, bakit hindi natin gamitin yun para tumulong financial sa church? Amen po ba? Kung meron tayong gift of leading, bakit hindi tayo tumulong sa church para mag-lead ng iba? Kung meron tayong gift of serving, bakit hindi natin gamitin yun para maglingkod sa iba? Amen po ba? Sa ibang tao. Of course, amen po. So, para makatulong sa church, para kasi katulad niya, dumarami tayo sa loob ng iglesia, 'di ba? Bukod sa merong yung mga youth, young adults, 'di ba? Men's and women's, meron tayong mga connect group, meron tayong mga serve team. Amen po ba? Kung halimbawa na may kulang doon, may mga churchmate pa tayo kasi talaga na hindi naaabot. Kung pwede naman na tayo ang umabot sa kanila, why not? Amen? Para at least makakabawas yun sa iniisip ng leaders. Amen po ba? Hanggat kaya natin, tumulong. Amen po. Kung ano yung kaya nating itulong po natin. Amen? Para naman nakakabawas ng bigatin sa loob ng iglesia. Kundi nagkatuwang tayo dapat. Amen po ba? And of course, number 5 po, spiritual gifts are given to strengthen the church. Amen? Tulong-tulong tayo magpalakas sa iglesia. Ephesians 4:11-13. So, Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. So, dito naman, yung gift din naman na to is yung apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. So, iba naman na siya. Pero, syempre, may mga pinili para doon. Kung hindi naman natin gifts ang pastoring, at natin ipipilit. Amen? Kung hindi naman nating gift ang apostles, bakit natin ipipilit din? Kung hindi naman natin gift ang pag-prophesy, bakit natin ipipilit din? And yung pagiging teachers and also yung evangelist. So, lahat naman tayo, pwede naman tayo maging evangelist. Amen po ba? Hindi lang naman yung evangelism every Sunday, tinuturo nga sa atin yan, yung Great Commission sa atin. Yung Great Commission natin na hindi lamang yung pag may araw ng pag-evangelism doon mag-share ng Word of God, 'di ba? 'Di ba po? Pwede din tayo makaabot through text, through Facebook, Messenger. Amen po ba? Yung mga nakakasama natin sa school, sa work. Amen po ba? So, of course, to equip His people for works of service, yung mga pagdi-discipleship. Amen po ba? Para makasama din natin sa paglilingkod sa Panginoon. And once naman na dumami na yung mga naglilingkod sa loob ng iglesia, di ba, nababawasan yung ating burden. Bakit po? Kasi dumadami yung mga tumutulong, yung mga gumagawa, nahahati yung mga gawain. Amen po ba? So, yun yung kagandahan po pag tayo ay, pag yung ating mga gifts po ay ginagamit talaga natin sa loob ng iglesia. Amen po ba? So, in Corinthians 12, yung 1 Corinthians, chapter 12 to chapter 14 po yan is, itong mga verses po nito is about sa gifts. So, Paul taught that there are diverse spiritual gifts that can be granted to faithful members of the church. So, makikita po natin yung mga, yung verse po na yun sa 12, 13, 14 na mga chapter po na yun is about sa mga spiritual gift. This gift enables Christ's followers to serve and edify others.
thereby creating greater unity in the church. Paul emphasized the gift of charity, which he characterized as being pure, unselfish love and concern for the well-being of others. He thought that charity should govern the exercise of all spiritual gifts in the church. So, kailangan, katulad yung mga gifts na yun, is lagi siyang sinasabi na para sa church. Amen? Para sa church, of course, para sa Panginoon. Amen po ba? And this is our last verse, Romans 11:29. For God's gift and His calls are irrevocable. So, hindi siya nawawala. Katulad po ng, sa isang, kunyari, yung gitara, kapag hindi mo siya ginagamit ng matagal, ano pong nangyayari? Nangangalawang. So, ganun din po sa atin na kapag tayo yung mga karunungan na meron tayo is matagal mo siyang hindi nagamit, hindi naman siya nasisira. I mean, hindi naman siya nawawala. Kundi, ano siya, alam mo, parang naninibago ka uli. Magpapractice ka uli kung paano mo siya gagawin hanggat sa maiayos mo na naman. Amen po ba? So, kailangan, para hindi ito masayang, amen, magamit natin for God's glory. Amen po ba? Magamit natin to edify the church, to help to serve other people. Amen po ba? So, now, let's think about it po. What is your spiritual gift? Amen. Isipin natin, ano ba yung spiritual gift ko? Meron ba tayong gift of serving? Amen. Gift of leading? Gift of ano po ba? Teaching? Amen. Gift of encouraging? Amen. Meron ba tayong mga ganong gifts? Amen po. I know naman every one of us here, meron po tayong mga kanya-kanyang gift. Amen. So, alamin po natin yun. I-discover po natin to sa ating sarili. And I know, kung meron tayong gift, nakikita na natin na yung gift natin ngayon, marami pa, may mga madidiscover pa tayo. Amen po ba? So, second question po natin. Yun po yung ating kung ano yung gift natin. And yung next po natin, isipin po natin, itong gift po ba na ito is nagagamit natin to glorify God, to serve God, to serve others, and to serve the church? Amen. Ikaw lang po yung makakasagot niyan. Amen po ba? And I hope na makita natin yung ating sarili na it's a big yes. Amen. Na nakikita ko, ginagamit ako ng Lord sa bagay na to, sa gift ko na to nagagamit ng Diyos. Amen po ba? Para sa kalwalhatian niya at para maglingkod sa tao. Amen po ba? So tayo lang po yung makakasagot na yan. And kung nagagamit na natin yan, amen, may mga madidiscover pa tayo as time goes by. Amen po ba? And I hope na bago dumating sa Lord, magamit na natin yung lahat ng gifts na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Hindi, isipin natin, yung gift na to, hindi dahil tayo ay worthy sa gift na yon, kundi, meron na talaga siya nakita. I don't know kung ano yun. Amen? Pero, meron siyang purpose para magamit tayo para sa kanyang kalwalhatian. Amen po ba? Muli, magandang umaga po at tayo po ay mananalangin. Lord God, nagpapasalamat kami once again for your reminder na meron naman talaga kaming gift. Minsan, yung iba hindi pa namin alam kung ano yun. But Lord God, we pray kung ano na po yung na-discover namin na gifts na meron kami. I pray magamit yun for your glory alone. Lord God, to serve you and to serve people, Panginoon. To serve your people. We pray, Lord, na bago ka dumating, makita namin lahat ng gifts na meron kami and magamit namin para paglingkuran ka at ang tao, mga tao mo, Panginoon. Salamat po, Diyos, na marami sa umaga ito, even sa mga anak mo na naglaan ng oras at panahon, pagpalain mo po, Lord God, ang bawat sa salamat, O Diyos. Ingatan mo po kami palagi sa lahat ng aming mga ginagawa at samahan, Panginoon. Salamat, O God. Pinupuri sinasama ka po namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po and God bless po sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, pinupuri, sinasamba, niluluwalhati at pinasasalamatan ka po namin sa patuloy na kabutihan, katapatan at pagmamahal na laging sariwa araw-araw. Salamat po sa presensya mo na nadadama ng aming mga puso habang kami po ay nakikinig ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Ama, sa buhay ng iyong anak na ginamit mong maging daluyan ng iyong mga salita. Patuloy mo po i-bless ang kanyang buhay ayon sa iyong nais. Guidance and protection igawad mo po sa kanya at sa kanyang buong sambayanan.
Bagi ang lahat po, Ama, na nakiisa sa morning devotion sa oras na ito. Pagpalain mo po ang bawat isa. Anuman ang desire ng kanilang mga puso, Ama, i-bless mo po ito. Anuman ang pangangailangan ng bawat isa, tugunin mo at katagpuin mo ito, Ama. Maraming salamat po sa iyo. Sa oras na ito, Ama, nagkakaisa po kami na idinudulog sa iyo on the throne of your grace ang pagkakaroon ng pagkakaisa sa body of Christ. Dalangin ko, O Diyos, na pag-isahin mo po kami sa iyo. Pawiin mo po sa puso ng bawat isa sa amin ang anumang uri ng galit, pagtatampo at hidwaan na naidulot ng pagkakawatak-watak, bunga ng pagiging makasarili at mapagmataas. Hilumin mo po, O Diyos, ang mga sugat na nagawa, nasariwa pa sa mga alaala ng bawat isa. Pagbigkisin mo po kami sa iyong pag-ibig na may matatag na pananampalataya sa iyo na aming hinahangad na patutunguhan. Turuan mo po kami, Ama, na magkaisa sa halip na maglaban-laban. Nawa matutunan namin, Ama, na umabot ang kamay sa mga nangangailangan. Kahit may pagkakaiba po kami ng paniniwala at pananampalataya. Turuan mo po kami bigyang halaga, Ama, ang diwa ng pagkakaisa. Itinataas ko din po sa iyo, O Diyos, ang lahat na namumuno sa bawat simbahan. Dalangin ko, Ama, na patuloy mong palakasin ang kanilang mga loob kapag nakakaramdam sila ng kapaguran. Panumbalikin ang kanilang lakas kapag sila'y nakakaramdam ng kabigatan. Bigyan mo po sila, Ama, ng kapahingaan ang mga nangangailangan nito at ipaalala sa kanila ang iyong mga pangako. Pagpalain ang kanilang mga pamilya, palakasin ang kanilang ministeryo, at palawakin ang kanilang impluwensya para sa iyong karangalan at kaluwalhatian. Ito ang aking samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng iyong banal na Espiritu Santo. Amen.